Ito yung latest ngayon mga kababayan, published by Philippine Star. Ano yan, Mr. Maravillas? Sabi rito, Marcos Jr., Sara, get high trust ratings in poll. What? Latest survey po ito, mga kababayan, na ipinalabas. Nagtapos po yung taon 2022 na napakataas ng kumpiyansa ng mga mamamayang Filipino kay President BBM saka kay Inday Sara bilang Vice Presidente ng ating bansa. What? Bigong-bigo mga kababayan yung mga anti-Marcos na i-pull down yung unity. So sabi rito sa balita, President Marcos received high trust and satisfaction ratings in the latest survey by the Issues and Advocacy Center or the Center. Bagong survey firm po ito. As the new administration completed its first 6 months in office. Saka, magandang pasalubong po ito mga kababayan para sa bagong taon. Siyempre, para sa mga supporters. Ito'y masamang balita para doon sa mga talonan. What? Sa mga dilawan, mga kababayan. At pati doon sa mga dating supporters na vloggers na ngayon bumaliktad na. Ang ibig sabihin nito, walang epekto yung kanilang paninira. What? Yung mga nanggagamit sa kanila, mga kababayan ngayon na mga dilawa, nag-take advantage po nang hindi makuha yung mga pabor na gusto nilang hingin sa Palasyo Malacanang, biglang baliktad. Ang akala nila, mga kababayan, ay sasama sa kanila yung mga mamamayang Pilipino. Kaya massive yung propaganda ng mga bleeding hearts. Ayon, bigo din sila ngayon. Siguradong manggagalaiti lalo at i-intensify nila yung propaganda. Hindi nila alam ang consequence noon, matutunaw na silang tuluyan. What? Diba? Kasi nasira na yung kanilang pangalan. Na-discover ngayon ng mga tao na personal din pala niya yung mga pinaglalaban nito. Hindi man para sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino, kundi pangsarili lang. Sabi rito, the center said it conducted anew its non-commissioned Pulso ng Pilipino nationwide survey to gauge the public's perception relative to the performance of the Marcos administration and measured the trust rating and satisfaction rating of the President. So yung tiwala, yung kumpiyansa mga kababayan ng mga mamamayang Filipino nananatiling napakataas. You see? At satisfied sila sa mga ginagawa ng ating Pangulo para i-address yung mga pangunahing problema ng ating bansa, including yung presyo ng mga bilihin. Hindi umobra po yung issue sa sibuyas. Balik sila ngayon mga kababayan, yung editorial ngayon ng Philippine Star. Editorial, costly sugar, balik sila sa asukal. Sabi rito mga kababayan, President Marcos and Vice President Sara Duterte both received a net rating of 81% and 82% respectively, based on a gross trust rating of 87% for the President
and 88% for Duterte, with both yielding to a similar but negligible 6% of respondents who said they tend not to trust the country's top two officials. Ano daw? Negligible 6%. Ito yung mga anti-Marcos at mga hardliners na kakampi. Yung mga dilawan pong hardliners po, yung ibang mga dilawan po, sumama na. Most of these mga politiko. At siyempre, yung mga followers ng mga politiko, local politicians, congressmen, governor, mayors, na sumama na po, di sumama na rin mga kababayan siyempre ng pagsuporta sa ating Pangulo. Kasi yung kanilang leader sa mga munisipyo at lalawigan, nag-over the bakod na. What? Automatic. Tulad dito sa amin, maraming politiko dito sa Bicol na dati kay Linlen, nag-over the bakod na kasi wala na. Wala man silang mapapala, mga kababayan, kung they will remain as loyal kakampon. Di ba? Walang benefits. Ano man niya makukuha natin doon sa angat buhay? What? Pang-publicity lang naman ito, pampapugi, Facebook lang. What? So sabi dito, the pulso ng Pilipinas survey also showed that Marcos was highly favored by 93% from the poorest sector. What? Mas maraming naniniwala. Kita ninyo? Walang epekto talaga yung propaganda sa sibuyas para siraan yung ating administrasyon. So tama yung ating sinasabi. Ba't naman po problemahin mo yung sibuyas? Di ba? Na 750 per kilo na daw. Unang-una, yung kadiwa, may mabibiling sibuyas doon na binibinta si Amy Marcos. 170 pesos per kilo lang. Pangalawang punto, mga kababayan, yung sibuyas, di man natin yon sinasaing ng 1 kilo. Hindi man po yun basic commodity na tulad ng bigas na laging kinakain natin. Yun, pang rikado lang naman. Pa konti-konti naman yung paggamit niyan. So napakataas po, 93% from the poorest E sector, 89% from the D group. Kita ninyo, patok na patok. Feel na feel nila, mga kababayan, yung ginagawa ng ating Pangulo. At 84% from the upper to middle income households. Pati yung mga mayayaman, in the middle income, 84% po, napakataas ng trust rating. Pero mas mataas sa mga mahihirap, 93%. Imagine that. The Vice President was preferred choice of those in the lower strata with 92%. So mas mataas yung ating Pangulo, mga kababayan, pagdating doon sa mahihirap kaysa sa pangalawang Pangulo. Then 87% of the D-class and 84% from the upper to middle income sector. Yan po para sa Vice Presidente. On their performance in office, Marcos ended the year with 78% satisfaction rating, with only 4% saying they are not satisfied with Marcos, while 14% of the respondents were undecided. So napakaliit po yung walang tiwala sa ating Pangulo. Duterte registered the highest trust rating in Mindanao at 97%. 91% from Visayas, 81% in Luzon, and 84% in the NCR po. Ngayon, some 93% who trust Duterte were from the poorest sector
87% were from the D class and 84% were from the upper to middle income group. Yung survey, mga kababayan, ay ginawa from December 5 to 12, 2022, which covered some 1,200 respondents nationwide. So the premise is to determine the level of trust or distrust of the people towards the administration and how satisfied or dissatisfied are the respondents with the performance of this top official, sabi po ng center. Ano kayo ngayon, mga anti-Marcos na maiingay? Umobra yung mga alingas-ngas ninyo? Di ba hindi? Yan kasi, makipagtulungan na lang po kayo. Di ba? Sumama na kayo sa pagbangon ng ating bansa. Yun ang gawin ninyo. O di ba? Hindi yung hanap kayo ng hanap ng ng controversy, ng issue. Ayon, hindi man po pinaniniwalaan yung mga sinasabi ninyo. Hindi man pinaniniwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Pahiya kayo ngayon. What? Di ba? Basag na basag kayo. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po pinapahid. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. At sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya kasi, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So, paki-click ninyo, mga kababayan, ng subscribe para lagi kayong may automatic notification once na tayo po ay upload ng ating mga videos. Happy New Year, everyone. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.